po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Huwag tuloy ng problema. Ikaw rin, baka ma-high blood ka. Kaya baby, kalma. Baby, kalma. Iwasang magpadala sa bigat ng problema. Alam niyo naman, pag may issue, huwag nang palakin. Ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod, the Poging Lodi, Alex Calleja. Dala naman nila ang mga opinyong Pet Malu. Sila ang ating mga sausawero at sausawera dito sa studio. And always pack na pack para umawat. Sila ang ating mga Maring Referee na sina Maripe 1 at Maripe 2. Siya ang always on call para iwas sugat o bukol. Siya ang ating medical personnel from Medic 1. At ang mga Lodi na, Pet Malupa, ang tagapaghatid ng words of wisdom, we have the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love Brother June Banaag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating terrific trio, tagapayo. At ang all ears na nakikinig sa issue ng ating mga bisita, it's our Queen Mother, Mama Wonderful, Mama Carla Estrada! Yes, yes, yes! Good morning! Good morning, Trio Tagapayo! Good morning, Kuya Alex! Like a caller. And good morning sa lahat ng ating mga sausawera at sausaweras! Alright, eto naman ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kapitbahay umuusok sa galit. Dahil daig raw niya ang tinapa na pinausukan. Nahihirapan siyang huminga kaya ang sigaw niya, "Don't take my breath away!" Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin Face to face! Hoy, Ate Christy, lagi ko na lang kayo sinasabihan. Yang usok nyo, nakakaperwisyo na. Yung damit namin, hindi na nagiging mabango. Dahil sa ginagawa nyong usok, magharap tayo sa face to face. Kasama natin ngayon si Allison. Ano itong tungkol sa usok na inirereklamo mo? Kasi araw-araw po laging umuusok yung bahay namin. Kada umaga, usok ng usok sila. Pinagsinabihan na po namin sila na kung ano-anong mga inaano namin sa kanila na... Saan ba nanggagaling yung usok, Allison? Dahil po sa kapitbahay po namin, katabi lang po kasi namin yung kapitbahay, yung Hindi, oo nga. Saan nanggagaling ang usok? Yung ano po, yung kahoy. Okay. Nagluluto. Opo. Eto ba yung parang may semento tapos pinapasok Opo. sa loob? Opo. Uy, solid yung usok nun, Opo. ha? So, doon nagluluto. Sa labas nagluluto? Wala ba silang Tapos, kusina? wala po. Ano niluluto? Okay. Ulam po, Lahat pagkain pang ganun. Oh. Ano, mainit na tubig, ganun po. So, yung dirty kitchen nila outside? Opo. Oo. Doon sa kalsada nyo? Opo. Balik kasi, magkakatabi lang po ang Ay, bahay bahay nyo. namin. Ito po yung kalan nila. Ito lang po yung bahay namin. Bali, pumapasok po yung usok Usok? nila doon sa bahay Gaano namin. nakatagal to? Ang tagal na po. Oh, Tagal na. Matagal Hindi, na po. pero paano ka nagreklamo ka ba sa barangay? Sinabi na po namin kasi doon rin po siya nagtatrabaho sa barangay. Yeah, patay na naman kayo kaya diba? Araw-araw kayong nagrereklamo, Opo, ganon? lagi po namin sa sinasabihan pero wala pa rin. Tinatawanan lang po nga kami. Ay!
Saan kayo nagluluto, Alison? Doon po sa loob ng bahay kasi, sa loob ng bahay po namin. Kasi mayroon po kaming kalan. Ay, kalan, Social, sana all. Mama Carla! Okay din, gusto natin makita kasi yung video. Anong oras nagsisimula yung usok? Ayun. Umaga po. Mga anong oras sa umaga? Ang mga ano po, alas 6, ganyan. Hanggang oras natatapos yung usok? Po? Anong oras natatapos yung usok? 6 muna, tas 12. 6. Tuwing nagluluto. Kada nagluluto po, ganun po. Oo, so breakfast, lunch, dinner. Ang taray na may breakfast pa. Tapos gabi pa, ganun pa rin. No, diba? Pati sa gabi may midnight, Siyempre, ano po, Diba? Let's watch this. Ayan yung bahay mo, yung may pinto? Opo, ayan po. Ay, parang diretso Bali, talaga ano yung po, uso. ayan Parang po yung pinausukan ka bahay talaga? namin. Ayan o, diretso yung uso. Pasok sa pinto talaga, oh. Oh, yan, oh. Tinan mo. Grabe pala. Opo. Grabe yung pausok. Diretso, no? Sa ano? Oh, buti na lang puti. Paano mo natiis yun, Alison? So, ito ba sa lugar ninyo, ikaw lang ang nagreklamo? Marami na po nagre-reklamo sa kanya. Baka. Pero baliwala pa rin. Ay. Kasi Talaga? nga po, matigas nga po siya ng mukha niya. Kung po nagtatrabaho siya sa barangay, siga pa siya. Kasi yun ang pinagmamalaki. Opo. Pinagmamalaki Sabi niya sa mo. opo. Ay, yung pinagmamalaki niya eh. Siya raw ang nagdudulot ng usok na nakakasulasok. Danji, pasok! Yabang mo ah. Ay, mild lang. Ang tigas Ang tagal-tagal ko na nakatira doon sa Oh, lugar bakit? namin. Natural, bigyan mo ako ng kalan. Wala akong mahirap. Di ba Walang sweldo yung nagtatrabaho barangay. ka? Di ba nagtatrabaho Walang ka? sweldo yung barangay Oh, po. bakit nagtatrabaho ko, di ba? Nagtatrabaho ako kasi may anak po ako na Ay, pare-pareho lang tayo may anak. Tapos ako lang po ang may trabaho. Asawa ko senior citizen na rin, hindi na rin pwede siya magtrabaho. Ako na lang, barangay tanod po na volunteer. Walang Ayun yung sweldo. Wala po. Pero diretsahang tanong, Ate Vanji, wala ka raw pakialam magpausok sa lugar ninyo. Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ano na nangyayari, Ate Vanji, at tila bagang hindi ka na raw madaan sa pakiusap? Ano po yun, Mama Carla? Ganito po, yung sa ingang ko na po yun, dalawa kaming gumagamit. Yung katabing-katabi niya, yung isa kong kapitbahay. Ako naman dito sa harap. Ngayon, siyempre, pag dito ako sa, buhat-buhat lang po yun kasi lata lang ng pintura yung sa inga namin. At saka po, kaya naman po ako nagtsatsaga doon, saan naman po ako kukuha ng pambili ng, kalan. Saan ako kukuha noon? Wala sweldo yung barangay nagwawalis nga lang po ako. Yun na lang yung ko. May anak po akong special child. Hindi pwede siyang magutom. Kasi Okay, yun ang Ate inaano. Vanji, Pare-pareho lang tayo, nagtatrabaho rin. oo. Wala tayong mga pambili ng kalan, lutuan and everything, no? Pero sa tingin ko, meron namang kaperaso o ekstrang lupa na pwede nating ilagay doon nang Dikit-dikit hindi po yung tayo... Pag sa akin po, nasa pwesto ko po. Pero yung isa ko pong kapitbahay, pag hinihiram yung kalan, kasi lata lang siya pwedeng buhat-buhatin. At saka yung anak kong special child, mahilig po magdampot ng kahoy kasi alam niya naman na mama niya lang nagtatrabaho eh. Ito kasi ang gusto nating ayusin. Yun hong problema ninyo tungkol sa hirap ng buhay na daragdagan ho dahil meron kayong na, 'di ba, napeperwisyo Opo, totoo doon po yun. sa usok. Totoo po yun. 'Di ba baka itong mga Kaya nga po bata yung mga bata na mga pamangkin nung kinakasama ko, inuubo ng inuubo. Paano naman yung pampagamot namin? Oo, kasi parang magsasanga-sanga ang gastos at ang problema, Ate Vanji. Hindi, wag tayong mag-focus sa hirap ng buhay. Mahirap na yon. Ang buhay na mahirap ay ginagawa na lang ng paraan para gumaan, hindi para bumigat lalo. Opo. Okay, pinatanggal mo raw sa trabaho si Alison. Totoo ba to? Ano na to? Totoo ba yan? Doon po yun sa dati po namin tinarabahuan na street sweeper. Yung asawa ko po, doon naghiwalay po kami dahil lang po sa kanya. Bali ang asawa ko,
Nandun yung mga anak ko. Ngayon hindi ko nakukuha yung mga anak ko. Kasi pinagbintangan kang may ibang lalaki. Opo. Ate Dahil Vanjie, pagkabuhay niya. ano ba ang totoong kwento sa iyong ikinakalat? Yun nga, doon nga po ako, Mama Carla, nagtataka. Bakit sa akin? Porque ako ba yung team leader nila? Nag-iisip lang siya sa akin. Ngayon, siguro dahil sa iniisip niya sa akin mga bintang-bintang, siguro gawain niya talaga. Dahil pagdating doon sa amin, Paano mo nasabi? na iba na Paano yung mo ano nasabi? niya, Paano iba na mo yung nasabi? asawa niya. Iba. Sabi. Iba yung asawa niya doon. Pagdating dito, kasi andito kami Kasi sa, po, iba rin kasi- asawa niya. Nagulat ako. Naging kapitbahay kaming dalawa. Kasi naghiwalay na po kami dahil sa kanya. Bali po, naghiwalay na po kami dahil sa kanya. Meron po akong kinakasama ngayon. O kayo pala ay talagang may alitan na. Opo. Before ka pa lumipat sa tabi ni Ate Vanjie, tama? Ate Vanjie, kailangan mo nang lumipat ng lutuan kasi makakamatay kang yung usok mo. Minsan ang tao hindi namamatay sa sunog, lahat yun namamatay sa usok. Suffocation. Tama, diba? Lung cancer, marahil man. Nandiyan si Doktora Camille. Mamaya, naku, makinig kayo mabuti. Kasi hindi pwede talaga na maging dahilan yon. Pero ang nakikita ko dito, meron na kayong dating iringan. Alam nyo, hindi ko alam, halimbawa ako totoong nagchichismis ka, ate. Pero ikaw, yung iwan ng asawang mabigat doon, kahit ano pang usapan yung Kaya chismis, nga po, yung mga anak ko, Hindi, ko ate, hindi ako nakikita kami sa'yo, po by the way. Ang ibig sabihin, yung isang lalaki, hindi kita iiwan kung chismis lang. Yun ang point ko, dapat tayo na problemahin mo kasi kahit magsalita pa na magsalita yung mga tao sa paligid ko, pag chismis, hindi kita iiwan. Tama Yun po. na yung pinag-uusapan natin kanina. Pero wala naman po katotohanan. Ilang taon, ilang anak nyo? 3 po. So, ilang taon kayo nagsama? 24. 24 years sa isang Opo. chismis, nag-alsabalutan Ilan po? siya? Sa isang chismis, 24. nag-alsabalutan? So, ano talagang alam mo? Meron talaga. Pinag-uusapan talaga siya ng mga kagrupo namin. Pinag-uusapan ng Yun lang, kagrupo. kasi Ano yung hindi mga na po kami- naririnig mo, Ate Vanjie? Mayroon siyang lalaki. Talaga? Nakita mo? Kasi wala naman po ako. Baguhan ka lang sa grupo Oo. namin. Kami, 8 years na kami. Oo. Ikaw, bagong salta. Ilan lang kayo Oo na nga, bagong salta? bagong salta ako Hindi doon, kita pero kilala wala ang pamilya ako. mo. Wala Kaya, akong ano yung doon. mga kapitbahay mo Kasi doon pag kasamahan ko. Nako, Sino ano bang kwento? Sino yung lalaki? Taga saan? malamang yung kapitbahay namin dito. Okay, Kuya Alex, itanong mo na ang first question sa ating mga sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Base sa narinig nating kwento, ano ang tunay na issue ni Allison kay Vanjie? A. Ang usok na nakakasulasok. B. Ang nasirang relasyon. C. Ang pagkatanggal sa trabaho. O D. All of the above. Yan, boto na. Sa tingin nyo, ano ang pinaka-issue talaga? Yan. Mukhang iisa ang sagot. Ang talagang pinaka-issue, Mama Carla, hindi usok, hindi pagkatagal sa trabaho, kundi ang nasirang relasyon. Yan po. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Hindi lang daw umuusok, kundi umaapoy ang galit niya kay Vanjie. Abay, bakit naman, Denya? Pasok! Kaya kita. Hala, Denya, bakit? Bakit galit ka kay Ate Vanjie? Ano nangyayari? Sa ulok din yan. Sa usok? Opo. Siyempre, magkakapit bahay Siyempre, tayo natural. magkakatabi kami Oo. ng bahay. Magkakatabi tayo ng bahay, di ba? Oo. Magbabalik ang... Face to face! Ate Denya, ulitin natin ha, bakit ka galit kay Ate Vanjie? Sa usok din, tama? Opo, saka meron pang dahilan. Ano pa? Hindi po ang ginawa po niya, yung kabataan ng pamangkin niya sabi anak ko, nagkagulo. Ang ginawa niya, ginampihan niya yung kamag-anak niyang pamangkin. Bakit? Sino ba may kasalanan? Ano ba nangyari? Yung anak ko, parang umaawat po. Ilang taon? 17 years old do, Umaawat sa gulo. sa gulo. Ang nangyari, at tinuro nitong Tapos sabi niya, yung anak
ko daw may kasalanan. Hindi, ganito po yung explain Hindi. para sa akin. Huwag ka mag-explain kasi anak ko Niya, palang 17 years old. Naglalaro yung pamangking ko, isang 8 years old, isang 10 years old, saka isang 7 years old ng basketball. Patulang pa naman ng 17 years old, Paano yung ko 10 years old. papatulan yung Hindi ano, naman anak po ko, eh, talaga yung umaawat kasali na. yung anak niya Tanga kung ka. tutusin. Eh kaso, nasagi-sagi. Siyempre, yung mga maliliit na bata, pag naglalaro ng basketball, Wawa. kailangan ba talaga magkwento, mag-ano siya, magkiki-excuse me? Eh, bata yun eh. Ang galing Ayun ang mo natutukan magkwento. eh, yung pamangking ko eh. Oh, ang itinuturo yung anak niya. O, Sino ba sinungaling? Si 17, si 10 years old, si 8 years old. Okay, so ano nangyari sa anak mong 17 years old? Ano po? Pinabarangay. Oo, binabarangay po nila. Tapos sinabi mo, Sinabi po na nagsabi, ang dami po nakakita na ang anak ko umaawat lang po sa gulo ng mga kabataan. ang dami, alam nyo, sanga-sanga kasi itong problema Opo. ninyo, ha? Medyo sa edad natin, dapat di na tayo nagkakaganito kasi may bago na namang chika na lumabas na, Denya, totoo bang kinakaltasan ni Vanjie ang bayad sa tupad? Oh, Tupad pa ako. Di ba? pinasok po niya ako sa Dolly Tupad po. Ang nangyari ho, nung sasahod na po ako, ang ginawa niya, sabi niya, ito yung sahod mo. Pero may nagtanong ako, magkano po ba ang sahod? 4,500 po. Ang ginawa, ang binigay po niya sa akin, 4,000 ho. Pwede ba yon? Hindi naman po pwede. Pero sa inyo ba dumadaan yung sweldo? Pwede po. Kami lang ang kumukuha. Bakit mo nasabing siya ang kumuha ng 500? Nung bigayan po ng sahod, ang sabi ko, ikaw munang pumirma. Kasi may pupuntahan lang po ako. O sige, ako na. Okay, sige, ako na. Nung pagbigay po, ba't ganun po? Sabi ko, ay, ewan ko, basta binigay lang po siya akin eh. Nakasobre po. So dumaan sa iyo. Bakit dumaan sa iyo? Yung pabigay na yun. Siya naman po talagang kumuha. Pahawak niya lang yun sa akin. Okay, kung pinahawak sa iyo, Hindi ako pwede pipirma. Mama Carla, hindi pwede pipirmahan ko. Ang galing. Hindi pwede. kala ko kanina totally wala kang hindi man dumaan sa iyo kahit hangin. Yung pala nahawakan ninyo. Talagang... Magkasama naman kami nung kinuha niya yun eh. Ba't hindi niya sinasabi binilang? ko, ate? Di ba may pupuntahan ako? Hindi kasi pwede Kasi pumirma binigyan doon ang kita ng pirma ko. authorization, di ba? Di ba dalawa tayo? Hindi nga tinanggap eh. nabigyan ka ng authorization. Saan? Kanino mo kinuha yung sobre? Hindi po, gumawa po ako ng Kanino mo kinuha yung sobre ng pera? sa kanya. So nakuha mo? Nakuha ko, pero dalawa kami magkasama. Paano ako dalawa, te? Hindi nga ho, Ate Vanjie. Huwag tayong Ang magsinungaling panggigil ka. dito. Ang panggigil ka. Kasi nagawa nyo na ng paraan na makuha, Ate Vanjie. Okay lang, hindi naman tayo wala na yung tapos na yun. Hindi na mapapatunayan dun sa iba. Ang gusto lang nating ayusin dito, sana, 'di ba, sa edad nating ganito, ay talagang hindi tayo aasenso. Okay, ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Okay, balik tayo sa usok, ha? Ano ba ang epekto ng usok sa ating physical health at saka psychological or sabihin na natin mental health? Unang-una, kung sa physical health, alam naman natin na pwede mag-cause ng asthma, mga respiratory problems kagaya ng COPD, yung mga ganyan. Tsaka talagang aabot tayo sa puntong magkakaroon ng ubo. Palagian. Pwedeng ito rin ay magdulot ng cardiovascular diseases. Pwede ka kasing atakihin yung tinatawag nating mga stroke, yung mga ganyan. At the same time, alam niyo, yung pinaka-problema dito, pagdating sa ganyang pagkakataon, yung mga buntis, madaling maapektuhan yung mga usok na yan. So sana maintindihan nyo, malaking factor kung sinasabi natin na usok lang yan, hindi po. Hindi lang po siya usok. Malaking bahagi yan para sa ating physical and mental health condition. Yun lang po, Mama. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Hindi lang umuusok kundi nagbabaga ang inis niya kay Allison. Bakit naman, Winnie? Pasok! Panay
Diretsahang tanong, Winnie. Bakit ka galit kay Allison? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Face to face! Ate Winnie, bakit ka naman galit na galit or inis din kay Allison? Paano nagre-reklamo rin siya sa usok? Wala naman din Kayo tong magkaibigang nagluluto ron. Opo, sila po. Kung nagre-reklamo siya dun sa usok, sa tingin mo ba ay mali ang reklamo niya? Opo. Bakit? Siyempre, nausukan po sila. Wala naman din po ako magagawa kasi siyempre, wala kaming pang-ano eh. Wala. Bakit ba nagbubulungan kayo? Yan ang away! Yan ang away! Ang sinasabi mo, wala kang paglalagyan nyo ni Ate Vangie nung lutuan ninyo. Pero paano na meron naman kayong nauusukang bahay? Paano ang katahimikan nyo yun? Di araw-araw kayo may kaaway. Yan, doon mo sa loob ng bahay nyo Yan ang ilagay. salita nga. Hindi naman Ikat mo din pa. lagi pagka wala lang akong pambili ng ano eh. Pareho naman lang tayo, walang pambili. Kanina nung sinabi ni Ate Wenny na wala naman akong paglalagyan, anong sabi mo, meron kang paglalagyan? Saan? Pwede naman po sa loob kasi malawak naman po yung bahay nila. Ayusin na lang. Yung parang gagawin nila yung parang... Exhaust, Opo, parang may ilalagay tubo, hanggang pataas, doon sa para lumabas. May magagawa pa. Kung may maraming magagawa ng para sa kanya, ayaw lang niyang gawin. Kasi umaasa siya sa hihiram ng kalan. Ayan o, Totoo naman eh! Totoo naman! Kaya huwag kang ano! Talaga ang ulo mo sa akin. Bakit nagulo? Hindi! Hindi! Pinahiram. Ay, ano? Ay, ano ang kipinairam? Pinahiram po yan sa akin. Alam mo, hindi mo pinahiram. Hindi ko siya pinahiram nung Kalan? nangangailangan siya. Pahiramin kita eh. Nung una nga, hindi mo ako binayaran eh. Hindi kasi ako naniniwalang usok lang talaga. Kasi pwede naman talagang pag-usapan. Pero salu-salungat na may mga pinanggalingan. Bakit? Kasi Mama Carla, wala siyang pambili ng kalan, pero inuutanga. May pautang siya. Hindi niya ako binayaran kaya hindi ako nakabili ng ano eh. Bakit di tayo mag-ipon pa konti-konti pambili ng kalan? Para sa kanya-kanya tayong bahay tayo nagluluto. Unang-una, I don't think it's legal legal na magluto sa labas, sa kalsada, sa pampapublikong daanan. Hindi yata pwede yon. Kasi illegal ho yun. Kasi hindi nyo na property yun eh. At talagang yung usok na yan ay nakakasulasok. Parang awa nyo na. At ang hirap ng usok na yan. Ngayon muna, Kuya Alex, ang final question sa ating mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawera, sagutin na ang ating final question. Paano maapula ang umuusok na bangayan ni Allison at Denya versus Vangie at Wenny? A. Mamagitan ng mga opisyal ng barangay. B. Lumipat sila ng tirahan. C. Wala nang pag-asang maayos yan. Boto na! Yan! Ang dami nagsasabi mamagitan ng opisyal ng barangay. At may nagsasabi rin na lumipat sila ng tirahan at wala nang pag-asang maayos yan. May sumasagot. O, sino gusto magpaliwanag na kanyang sagot? Yan. Anong name? Rihanna. Rihanna? Rihanna! Okay. Ilang taon na, Rihanna? 22. Anong ginagamit na pagluto sa bahay? Induction cooking. Induction. Okay. Ang tanong, bakit dumaan sa'yo ang sobre? Ay, hindi yun. Sorry. Ayan. Ano, paano maapula ang usok sa tingin mo sa away ng dalawang panig? Anong sinagot mo? Yung pong mamagitan po yung barangay officials. Paano kung si Ate Vangie yung barangay official? Hindi, mamagitan. Bakit? Bakit mo sinabi yan? Sa tingin ko po kasi, ang pagkakaroon ng posisyon sa isang organisasyon o maging sa isang barangay, ang tungkulin po nito ay paglingkod
o ang pagbibigay ng tulong sa mga nasasakupan ng mga kapwa Pilipino po natin. Maari pong yung posisyon pong nagamit o kapangyarihan po niya ay ginagamit po sa masama. Na kung saan, para po sa akin, marami pong barangay officials. Marami pong taong pwedeng lapitan sa barangay. Hindi po kailangan kay Ma'am Vanjie lang po tayo lumapit o sa mga ibang officials na kasali po o kakampi po ni Madam Vanjie. Yan. Sa darating na eleksyon, Rihanna ang iboto para Barangay Tanod. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat sa ating mga sausaweras. Okay, Kuya Alex, abangan naman natin ang masasabi ng Trio Tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, kausapin na natin ngayon ang ating Trio Tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love, Brother June Banaag. Thank you, Mama Carla. Magandang umaga sa inyo. Ay, naku. Ang lahat ng statement niyo kayong apat, walang logic. Para akong nakikinig sa mga bata. Okay, unahin natin si Allison. Allison, 24 na taon ang relasyon mo sa iyong unang asawa. Kasal ka sa kanya? Hindi po. Oh, live-in. Ka-live-in. Oh, 24 years. 3 anak nyo? Opo. Okay. And all of a sudden, dahil lamang sa chismis, iniwanan ka nung iyong ka-live-in. Opo. Right? Tanong natin kay Wenny, nagluluto ka rin sa kalan na dekahoy. Ano? Kanina yung kalan na ginagamit mo? Sa akin din po. Sa'yo. Huwag kayo magagalit sa akin, pero napaka-miserabling buhay. Isang kalan, kahit di bomba, alam niyo yun? Kahit di bomba, hindi nyo kayang maka-afford. Ang dami diyang mga squatters na ano pa yung butane, di ba? Kung gusto niyo lang talagang magkaroon, kaya niyong gawin. May paraan. So, Wenny, bakit hindi ka sa loob ng bahay magluto? Mausok. Iyon din kasi ang reklamo ng kapwa mo. See? Kung alam natin na nakakagawa tayo ng bagay na nakakaistorbo sa iba, aksyonan na kaagad kasi pwedeng isipin natin talaga nanggagalit lang kayo. See? Ang nangyayari sa inyo ngayon, alam mo, Denya, Allison at kayong dalawa, punong-puno ng galit ang puso nyo. At sa lahat ng bagay, nag-iisip kayo ng bagay na makagaganti doon sa inyong kinaiinisan. Yun ang purpose ng galit. At ang demonyo, ang diablo, inuuto kayo. Huwag kayong pasakay sa diablo. Gumawa kayo ng kapayapaan sa loob ng inyong community. No? May hanap buhay naman si Vanjie. Kung gugustuhin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Ang topic natin ngayon smoke, air pollution. I-clarify ko lang para yung mga nakikinig na napaka-importante ang clean air. Sinabi na nga ni Dr. Camille na may epekto yan sa katawan natin, sa lungs natin, lalo na sa mga anak natin. Kanya napakabigat ng violation na yan. Per violation, kayo, 3 times a day kayo nagva-violate since how many months, no? Alam niyo magkano fine yan? At pwede ang citizen's arrest. Ha? Hindi na kailangan ng barangay. Kung affected ang mga community, yun ang one instance sa Clean Air Act na pwede ang citizen's arrest. Ha? So, ngayon, ang fine dyan from 50,000 per violation at ang imprisonment is 2
2 years minimum sa Philippine Clean Air Act of 1999. Pero wag natin pag-usapan yan kasi tayo barangay justice on air tayo. At paalala lang, parang Vanji, ikaw street sweeper ka, sabi mo 8 hours regular, hindi at binabayaran ka. So yung ginagamit mong excuse na wala kang pambili, excuse lang yon. Tsaka inconsistent yung story mo, marami kang violations ha. Miskin hindi ka binabayaran as barangay tanod or barangay official. May street sweeper salary ka at naniniwala ko kay Denny na kinaltasan mo ang sweldo niya. Kasi inconsistent ang story mo. Sabi mo na magkasama kayong dalawa. Kung magkasama kayong dalawa, bakit nag-execute pa siya ng power of attorney o authority? Kung kasama mo naman. Ang point ko lang, ang mga barangay officials natin, huwag nating isipin na barangay official lang. Hindi. Ang barangay official, public position yan at public trust yan. Hindi yan maliit na position. Yung position ng presidente, secretary, lahat ng mga public officials, elected public officials, tsaka appointed public trust yan. Anong ibig sabihin? Huwag kayong mag-abuse ng authority. Ang nakikita nyo, sabi nga, to use the words of Alex Calleja, power tripping yan. Ginagamit nyo yung position ninyo para pakita nyo na astig kayo, na hindi kayo magagalaw ng sino man dyan sa barangay na yan. Miski na, by your own admission, alam nyo na mali yung ginagawa ninyo. Sa community nyo, kung ayaw kayong pakinggan ng barangay, magreklamo na lang kayo sa siyudad, sa mayor nyo, sa LGU, etc. Or mag-organize kayo sa community, civic action group kayo, nabantayan ng mga pollution na yan. Huwag kayong mawalan ng hope. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman ay balikan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, sa psychology, maraming symbolism ang usok or yung smoke. Isa na dito yung tinatawag nating concealment of obscuration. Ibig sabihin, mahilig tayong may tinatago or meron tayong dinideceive or yung kumbaga sa meron tayong maling ginawa na gusto nating itago. Yan ang talagang ng usok. Kung natatandaan nyo, kung nanonood kayo ng mga action movies, yung mga ninja, di ba, may tinatapon na ganun para usok, tapos biglang pausok na ganun para mawala. Dahil kasi parang hindi makita yung totoo. So sana, pagdating sa ganito, isa rin na paraan ang usok na sinasabi, ginagamit ito para matanggal ang mga negatibong forces sa isang bahay o kaya naman yung mawala yung masasamang espiritu. Sana, sa pagkakataong ito, gustong-gusto ko kayong pausukan na parang yung tinatawag na suob. Para sa ganun, magkaroon ng healing process ang bawat isa. Kasi kung kayo, nasa utak nyo pa rin ang pagsisinungaling at yung pagchichismis na ganyan, walang mangyayari. So sana gamitin nyo itong sinasabing usok na to para magkaayos kayo at maging maayos yung community nyo at hindi umabot sa punto na kayo ay magkasakit dahil sa usok. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille Garcia. Ngayon naman ay pakikinggan na natin ang ating mga bisita kung ano ba ang mga gusto nilang sabihin. Unahin na natin si Ate Vanji. Ano ang gusto ninyong sabihin sa inyong mga kapitbahay? Isa lang ang gusto ko, kung ako naman talaga, hindi naman talaga totally yung mga mausok. Tapos yung mga chismis. Gusto ko, kung mali yung ginagawa ko, hihingi na lang ako ng sorry. Dahil ayoko rin kasing gamitin na lagi na lang sinasabi, barangay ka. Ayokong gamitin yun, hindi ko naman talaga gagawin yung ganun. Kundi ngayon pa lang sasabihin ko sorry sa inyong dalawa. Pero paano ho yung action natin sa usok, Ate Vanji?
gagawa na lang kami ng sariling abuhan para doon na lang sa loob ng bahay. Yan. Abuhan na lang. May pagka malay mo, baka makabili ako ng kalan ko. Kung meron. Siyempre, hirap din kami sa kaya wala akong Mas mahirap po yung may mga trabaho, no? May trabaho ka ba, Ate Winnie? Nagtitinda lang po pagkalinggo po. Ayan. Kaya lang kasi, paano nyo susolusyonan nang meron kayo na peperwisyo, mas malaking gastos? Saan nyo hanapin yung 50,000 pagka may nagkasakit? Compared dun sa ilang libo lang na pwedeng hulugan. Diba? Okay. Maraming salamat, Ate Winnie, Ate Vangie. Alison, anong gusto mong sabihin? Ewan ko sa kanila. Sana maging aral na lang sa inyo. Pati dapat talaga bumili na lang kayo ng kalan nyo para hindi na kayo magpa-perwisyo ng tao. Ayun naman yung talagang problema natin, yung usok na yun. So, yun ang request mo. Diba? Kasi yan din naman talaga ang inireklamo mo. Diba? Maraming salamat sa mga bisita natin ngayon. Kuya Alex, ano naman ang say mo sa panag-uusapan natin? Mama Carla, taga saan po kayo? Si Cho Chaong? Yan, okay. Ito kakausapin ko lang yung mga karindere dyan sa Sitio Chaong. Ito na ang isang opportunity. May dalawa kayong customer. Imbis na magluto sila, lakuan nyo ng pagkain para umiwas sa pagluluto. Di ba? Karinderya, attack! Sitio Chaong. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Gaano man kaliit ang isang baga, lalakas ang apoy at usok nito kapag ginagatungan ng ibang tao. Ganito rin ang maliit na problema na pwedeng umapoy at umusok kapag ginatungan din ng iba sa halip na nire-resolba. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! That's the word in the way.